Kaya naman po mga kababayan, miski po, nako miski po yung kapwa Muslim ni Senator Robin Padilla. O ano? Ang galing. O yan, miski po yung kapwa Muslim ni Senator Robin Padilla agagalit sa kanya mga kababayan, mga boss chief amo siya. Bakit kaya? Pakinggan natin. Hello, good afternoon. Hello. Isang linggong pag-ibig dyan sa Senado. O ano? Ang galing nyo, no? Manang-mana kayo talaga kay Duterte. Yan mga style na Duterte, ano? Oh, Sandali Muslim yan Pero hindi maka-Duterte. style Duterte. Style ng ano? Oh, Robin, nasaan ka na ngayon? Anong mga ano mo? Anong sinasabi mo? Kaya hindi ka pupunta dahil mga sinasabi mo, ha? Ngayon? Kaya daw Ikaw ang walang hiya na Muslim. Naku po o ayan Ikaw ang walang hiyang Muslim daw. Akala ko pa naman dati, kapag ka Muslim, talagang saludong-saludo at nakasuporta kay Senator Robin Padilla. Yung pala masasabi, ikaw ang walang hiyang Muslim daw, Robin Padilla, Huwag mo nang gamitin yung Muslim. Dahil hindi ka naman talaga Muslim, ginamit mo lang Naku po. Tintik ka Yawa ka, Robin. Yawa ka. Nakikilala mo itong mukha ko? Istantuman mo ito nung araw. Kasama mo ako. Gusto mo magsuntukan tayo pag uwi ko dyan. Tingnan ko Naku, galit na galit. Kasama pa nung araw, start woman pa daw ni Robin Padilla. Syempre, yung pagka yung mga ganyan, mga kababayan, lalo na, hindi ko nababakbaka si Robin Padilla. Nakasama ko naman siya No, nakatrabaho ko naman siya Hindi ko nababakbakan, tatahimik na lang ako. Kaso si ate, galit na galit Kahit hindi na ako nag-iinsayo, hayop ka Kahit ako babae, Muslim ako, converted, pero ginawa mo, hayop ka sa Senado, binaboy niyo yung Senado, nayawa ka? Ngayon ilang porsyento ang binagsak ng taong bayan sa trust sa Senado? 27% po, mga boss chief amo, sir. Simula po nung naupo si Cayetano bilang Senate President, nawalan ng trust ang bayang Pilipinas Tapos nasundan pa mga kababayan, nung mga baril-barilan nila, nagawa-gawa nila, mga bossing chief amo, sir. Tapos ang sasabihin nila, naku, ito naman pong pagpapalit ng liderato sa Senado. Wala naman pong kinalaman sa impeachment ito Maniniwala po ba tayo doon? Hindi, syempre. Alam natin ang mga galawan niyang mga hinayupak na yan. Ha? Nung klase ka, pumunta ka ng dahig, Ramadan, nakikipaghalikan ka, yan ba Muslim? Naku po! Totoo? Ang kati talaga ng ilong ko. Si pambansang nanay survivor nandiyan na din po. Pumunta ng dahig si Robin Padilla, Ramadan. Naku sagradong mga araw po iyon, mga kababayan. Meron dito dito sa kung saan po tayo naroon, mga boss chief amo, sir. Meron akong isang kliyente. Actually, 4 na lang yata ang kliyente ko na tinuturuan ko. Yun yung mga talagang ang tagal-tagal na. Siguro, bibilang na po ng mga 10 taon, 9 na taon kung tinuturuan sila. Kaya ayaw bumitaw sa akin. Kasi normally po, yung mga client ko sa gym, ipinapasa ko na doon sa mga trainers ko. Kasi, pagod na din ho tayo, mga kababayan Halos 20 taon na tayo bilang personal trainer Ngayon, nabiyayaan, napagsumikapan, na magkaroon ng sariling gym. Kapag ako kumuha ng mga kliyente panigurado sa akin ang punta lahat niyan, mga boss chief amo, sir. Yung mga bagong mga trainer, doon ko na ipinapasa sa kanila. Meron akong Muslim na kliyente. Talagang wala kaming workout. Sa loob yata kung ilang araw, ilang buwan, o isang buwan yung Ramadan nila, ganun din ang walang workout. Kasi nangihina sila Tubig lang yung pwede niyang inumin actually tubig nga parang hindi pa gaano pwede silang kumain bago sumikat ang araw at pagkatapos sumikat ng araw, mga kababayan.
Ganun po. Tapos ganun yung sasabihin nito kay Boss Robin Padilla, Ramadan nakikipaglaplapan. 'Di ba Jenny Ramos? Fasting. Baka nga peke talaga yung pagiging Muslim at hindi sumusunod sa Quran. Hindi mo ginagalang binababoy mong Muslim sa Pilipinas. Pag uwi ko dyan, suntukan tayo. Hoy! Alam mo ba yung TV series mo? Namumukhaan mo ba ako? Ayop kakala. Alam kaya ni Mariel yun? Si Mariel, kada interview nakikita ko is laging pagtatanggol kay Robin Padilla. Siyempre, bilang asawa, ipagtatanggol niya. Pero alam kaya ni Robin Padilla, no? Yung ganyan na halikan daw po, nakikipaghalikan si Boss Robin mo. Pati sa dahig, may minumukbang, sabi ni Maxi. Alam mo kung sino ka na? Tapos gagamitin mo pa yung gobyerno, yung batas na wala sa ayos kayo dyan. Kaya dapat yan, abulis na yan, Senado na yan. Pag hindi nagpalit ng SPE, abulis! Kasi yung 13 na yan, mga kababayan, maniniwala po ba kayo na hindi dahil sa impeachment kung bakit sila nagpalit o kung bakit nila kinudita si Soto? Na ang laging sinasabi ni Soto, kapag ang impeachment o article impeachment ay sumakamay ng Senado, ay agad-agad na magkukonbin ang Senado at magiging impeachment court. Diba? Yun yung kinatatakutan ng mga ito. Mac 843, magandang gabi, Boss MR. Listening while working from Thailand. Tama ba yan? Working out from TH Thailand ba yan? Hindi ko sure. Sa totoo lang, napakababoy nyo na binaboy nyo yung konstitusyon, binaboy nyo yung batas. Wala kayo sa kalingkingan ng house. Yung mga walang hiya kayo. Basta mga Yan yung sinasabi ko ho sa inyo. Ano po? Nabagsak ang trust rating ng Senado 27% at etong House of Representatives dahil nga po nakita nyo naman kung paano nila ihiniring yung sa impeachment. Ipinatawag yung mga dapat ipatawag, ipinatawag yung mga dapat magdepensa. Di ba? Pero yung dapat dumepensa na Vice Presidente hindi pumunta. Duterte-an ay mga sindikato. Yan, totoo yan. Sindikato sa drugs, sindikato sa ano tawag nito, flood control, sa pera ng bayan, kung paano nila gawa ng paraan. Maleta itutulak nyo kay PBBM, itutulak nyo sa kaming bayaran. Paano naman kasi epektibo o gagana yung naratibo ng mga DDS na si Pangulong Bongbong Marcos ang pinaka leader ng maleta-maletang ganon. Kung siya mismo ang nagpa-imbestiga, mga kababayan, nung mga panahon na nagtaka siya, bakit ganon? 13,000 ang pinagyayabang ng gobyerno ni dating Pangulong Duterte na meron daw sila na mga flood control. Bakit ganon? Walang gumana, ganon? Baha pa din ang Pilipinas. At doon na po napaumpisahan ni Pangulong Bongbong Marcos yung pag-iimbestiga diyan sa flood control. Samantalang kay dating Pangulong Duterte, di ba? Alam na ni dating Pangulong Duterte. I-binroadcast pa nga niya yan. Sinabi niya pa nga yan Pero ano po ang naging hakbang? Ano po ang naging pagkilos ng dating Pangulong Duterte? Wala lang. Ang importante, nasabi niya sa inyo, sa atin lahat, na merong korupsyon sa DPWH. Kayo naman, sinabi na nga, gusto nyo pa kumilos pa siya. Iba kay Pangulong Bongbong Marcos. May pagkilos, may pag-iimbestiga, at may pagpapakulong kay Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. Yaan ang pagkaiba po nung leader na tinatawag ng mga DDS na weak versus doon sa tatay nila. Di ba, Ma'am Kimi Barrera? Muslim ako pero ayoko magalit. Pero yung ginagawa mo ngayon, nakakagalit, nakakasuka ka. Astaghfirullah, ilaha Muhammad Rasul. Walang hiya ka. Right. Pag uwi ko, danda mo itong mukha ko.
suntukan tayo. Doon Ano alam po? mo yung Quezon City, doon yung yung mga estantuman iinsayo. Yun. Sa circle yata yun. Baka mali ako. Hindi, kasi minsan may nakita na ako sa may Quezon City Circle. Meron pa nga sila yung mga kutsyon, no? Yung mga lumang mga kama. Yun yung tinatalo na nila. Nagbe-vertical, nagpapahulog. Sige. Nakakapanggigil ka. Sa totoo lang, nakakapanggigil, nakakayamot. Bukas, tandaan natin, magpalit na ng speaker bago mag-impeachment. Ililigtas niyo yung mga kawatan at mga kriminal. Naku. Ha? Galit na galit. Kasi- Galit na galit si nanay, oh. Siya na, sorry sa mga Islam. Kakagalit. Ako, ngayon lang talaga ako nagalit dahil itong senador nito. Kaya wag mo nang gamitin yung Islam. Wag ka nang magsasabi, Bismillah, Hap. bla bla. Sarap mong talagang... Favorite pa naman ni Robin Padilla ho yan. Mga bossing, ano po, yung kapag kayong magsasalita siya sa Senado? Sorry po, hindi ko po itinotroll, pero hindi ko lang po kabisado yung mga sinasabi ni Robin Padilla doon sa Islam. Paborito, wag na daw, sabi ni ate. Nakakapanggigil ka, Robin. Ah. Yawa ka. Ayan, may nag-aabon. Kakilala mo, Robin Padilla. Dati mo daw stunt woman.